Nitong Lunes, hindi pababa sa 3 bilanggo ang nanalo sa barangay at SK elections. Opo, ang mga bilanggo ay pwede pang bumoto at pwede ring tumakbo. Depende po yan sa bigat ng kaso nila at kung tapos na o hindi pa ang kanilang paglilitis. Nakasentro po ito sa prinsipyo na ang sinuman ay inosente hanggat hindi napapatunayan na guilty sa isang court of law. Ngayon, sa Omnibus Election Code, malinaw kung sino-sino ang hindi maaaring tumakbo sa eleksyon. Halimbawa, ang mga madedeklara na insane or incompetent na mga otoridad at ang mga nahatulang guilty sa salang subversion, insurrection or rebellion. Pero kailangan po final judgment at tapos na ang lahat ng apela. O di kayo nahatulan ng korte ng sentensyang higit pa sa 1.5 taong pagkakabilanggo. Meron din po ang mga sentensyado sa mga krimen na may kinalaman sa moral turpitude. Meron naman pong mga exemption din. Halimbawa, kung ang nahatulan ay nabigyan ng amnestia o ng presidential pardon, gaya po ni Erap, o di kaya ay pag nakalipas na ang 5 taon mula nang matapos niya ang kanyang sentensya. Sa Section 68 naman ng Omnibus Election Code, meron ding disqualification dahil sa mga nakaraang election offenses. Halimbawa po, dahil sa pagbibigay ng pera para makurap ang mga botante o mga opisyal o ang paggamit ng terorismo para makalamang sa isang eleksyon o dahil sa overspending sa eleksyon o ang pagbigay ng bawal na kontribusyon. Pero para sa mga kumakandidato sa lokal na pwesto, may karagdagang listahan ng disqualifications. Ang Local Government Code of 1991. Sa Local Government Code, ang 1-year imprisonment ay sapat na para ma-disqualify sa lokal na posisyon. Bawal na ring tumakbo ang mga tinanggal sa pwesto dahil sa mga kasong administratibo. Ito pa, disqualified din ang mga lumabag sa kanilang oath of allegiance sa Pilipinas, ang mga may dual citizenship, ang mga permanent residents sa ibang bansa at ang mga nakatira na abroad. Pero higit sa lahat, gaya po ng sabi natin, hanggat nakapila pa ang kaso o hindi pa tapos ang bista, pwede pa pong tumakbo ang isang bilanggo. Ito ang mga dahilan kung bakit nakakailang beses na po nating nasasaksihan ang mga politikong tumatakbo kahit po sila ay nakakulong. Halimbawa po niyan si dating Senadora Laila de Lima, kinulong sa kasong drug trafficking noon pang 2017. Na-dismiss na po ang karamihan ng mga kaso pero meron pa rin natitirang isa na hindi pa po tapos. Kaya't noong 2022 elections, tumakbo si de Lima pero natalo naman. Ang dating co-leader man na si Antonio Trillanes nabilanggo dahil sa Oakwood Mutiny noon pang 2003. Pero tumakbo sa Senado at nanalo noong 2007 senatorial elections. Ngayon, bago matapos yung taon na yon, nasangkutan naman siya sa Manila Peninsula Mutiny. Kalaunan, binigyan po siya ng amnesty ni Pangulong Aquino. Si dating Pangulong Gloria Arroyo nakulong sa kasong plunder pero nanalo pa ng 2 termino hanggang sa pakawalan siya noong 2016. Si dating Congressman Romeo Haloso Sr. na-convict sa kasong statutory rape noon pang 1997. Pero naging pinal lamang ang kanyang conviction noong 2002. Kaya tumakbo at nanalo pa siya noong 1998 at 2001 elections. Sa huling barangay elections, 8 jail inmates ang tumakbo sa iba't ibang posisyon, 2 bilang chairman at 6 bilang konsehal. Hindi pa malinaw kung paano sila nakapagkampanya, pero malinaw, 3 po sa kanila ay binigyan ng pribilehiyo na maglingkod sa bayan kahit sila'y nasa loob ng piitan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.